Nasaan na ang titulo ng bahay ko? Nasaan na ba talaga ito? Inilagay ko ito sa kwarto ng bahay. Bakit nawawala na? Nasaan na ang titulo ng bahay? Naalala ko. Nilagay ko ito sa safe box. Bigla kang naghahanap ng titulo ng ari-arian. Anong ginagawa mo? Para sa aplikasyon ng housing subsidy sa kumpanya, kailangan ng titulo ng ari-arian. Nakita mo ba? Hindi ko na maalala. Tama ba? Nasa nanay ko na ba ito? Impossible. Sertipiko ng ari-arian. Nasa akin palagi ito. Magandang araw. Maaari mo bang tulungan akong suriin? Ang pangalan ko. Nasa Happiness Lane, Building 3. Unit 2, 1201. Impormasyon sa ari-arian. Sige po, Ginoo. Pakiusap, sandali lang. Magandang araw, Ginoo. Nakita ko ang ari-arian na nailipat na noong nakaraang buwan. Ang kasalukuyang may-ari ay si Suming. Suking. Binili mo ang bahay para sa bunso mong kapatid. Magsalita ka. Ninakaw mo ba ang titulo ng ari-arian? Ako. Wala akong pagpipilian. Magpapakasal na ang bunso kong kapatid. Kailangan ng babae ng bahay. Sabi ng nanay ko, kung hindi tayo mag-aasawa, pumunta na lang sa San. Kaya't ibinigay mo ang bahay natin. Sa kapatid mo. Maaari tayong umupa ng bahay. Saka na, mataas naman ang sweldo mo. Mataas ang sweldo ko. Ang bahay na ito. Nagbayad ako ng 2 milyong paunang bayad. Mayroon pa akong 1 milyong utang. Sino ang magbabayad ng utang? Utang. Utang. Ang bahay ay naipasa na sa kapatid ko. Magbabalik siya. Sa kanyang mga mata. Lahat ng meron ako ay para sa kanyang kapatid na lalaki. Suking. Magpakasal na tayo. Linyi. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko. Maghihiwalay tayo. Linyi. Pakiusap, huwag kang maghihiwalay. Linyi. Nagkamali ako. Hindi mo pwedeng makipaghiwalay sa akin. Hindi ako sang-ayon. Si Xiaoming ay nagsimula ng negosyo. Humarap sa utang na 100,000 yuan. Tulungan mo siya, pakiusap. Nandito na ang mga nangungutang. Huwag ka nang umiyak, tutulungan kita. Ipambibili ko sana ng kotse. Ibibigay ko na muna sa kapatid mo. Si Suking. Pagod na ako. Linyi. 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 Buksan mo ang pinto. Sorry na ako, Linyi. Stable. Ang 3 taong stability ko. Ang kapalit ay pagkawasak ng pamilya. Ginoong Wang, naaalala mo ba ako? 2 buwan na ang nakalipas. Inirekomenda mo ang posisyon sa Shenzhen. Meron pa ba ngayon? Siyempre, naaalala ko. Ginoong Lin, sa wakas ay naisip mo na. Ang posisyon ay laging nakalaan para sa iyo. 1 milyong taunang sahod. Dagdag pa ang mga opsyon. Suking, hindi mo ba naiisip na lahat ng ito ay dapat para sa kapatid mo? Hayaan mong makita mo ang pagkawala ko. Ano pa ang maibibigay mo sa kanya? Mag-resign ka bukas. Pumunta sa Shenzhen. At pagkatapos, mag-file ng kaso. Si Xiaolin, napakaaga. May bagong proyekto. May mga pagsulong. Boss, gusto kong mag-resign. Ano? Ano ang sinabi mo?
Gusto kong mag-resign. Ngayon ay mag-aasikaso na tayo. Si Yaolin, may nangyari ba sa iyo? Na mahirap, hindi sapat ang sahod, o masyadong mataas ang pressure? Ano man ang nangyayari, maari tayong mag-usap. Naghahanda ang kumpanya na itaas ka. Bilang project manager, sobrang impulsibo ka na ngayon. Pasensya na, Ginoong Zhang. Nagpasya na ako. Linyi, akala mo kung sino ka. Ang kumpanya ay nagsisikap ng husto. Natutunan ka hanggang ngayon, sa kritikal na yugto ng proyekto. Sinasabi mong ayaw mo nang makisali. Natutunan. Yung sinasabi mong pagtuturo, ay walang tigil na. Pag-overtime namin, si Xiaowu ay dahil sa pag-overtime. Nasa ospital pa siya ngayon. Bilang isang boss, wala kang anumang reaksyon. Okay na sana. Pero kailangan mo pang tanggalin siya. Lahat ng ito ay sa ilalim ng iyong pamamahala. Ako, nababahala lang ako. Ang kanyang kalagayan ay hindi masyadong angkop para sa trabaho. Nais ko rin siyang isipin. Di ba? Alam mo naman sa sarili mo. Nandito ako ngayon para sabihin sa iyo na ang desisyong ito ay akin. Hindi ito isang kahilingan. Linyi, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Magsisisi ka. Mabalahibo. Karaniwan. Parasitiko. Akala mo ang galing-galing mo. Nag-resign na ako. Mula bukas. Wala nang sweldo. Abogado, gusto ko sanang magtanong sa inyo tungkol sa paghihiwalay at ari-arian at ang paghahabol. Alaynan, asawa ko, nang hindi ko alam. Ninanakaw ang aking ari-arian at inilipat ang 500,000 sa kapatid niya. Ginoong Lin, ang ginawa ng iyong asawa ay maaaring maging kaso ng pagnanakaw sa tungkulin. Iligal na pagsasaklaw. Ngunit dahil kayo ay mag-asawa, mas magiging komplikado ang kaso. May pag-asa ba akong manalo? Kung makakapag, bigay kayo ng sapat na ebidensya na nagpapatunay na sa inyo ang bahay, mga personal na ari-arian, o mga kilos ng paglilipat ng ari-arian, ay ginawa ng hindi mo alam at walang pahintulot na sitwasyon na isinagawa ng isang panig lamang, ay may malaking posibilidad na magtagumpay. Nasa akin ang lahat ng materyales, at saka pa, sa titulo ng ari-arian, ako lang ang nakapangalan. Ito ang down payment na binayaran ko bago kami ikasal. Linyi, walang puso kang tao. Nag-resign ka na ba? Gusto mong magutom? Si Kingking ba ng pamilya namin? Ang pag-alis ko sa trabaho ay karapatan ko. Anong karapatan? Asawa mo siya. Dapat mo siyang suportahan. CJ, bakit siya asawa ko? Nagtatago siyang nagbebenta ng aking ari-arian. Bakit mo ninakaw ang pera ko? Iyan ay kanyang nakababatang kapatid. Natural lang natulungan ang kapatid. Ang pera mo ay pera niya rin. CJ, ang pera ko ay pera niya. Kung ganoon, ang pera niya ay pera ko rin. Tatanungin kita, sa 3 taon na ito, nakapag-ambag ka ba sa pamilya? Isang sentimo man lang. Ayoko nang pakialaman. Kailangan mong bumalik sa trabaho. Kung hindi, pupuntahan ko ang kumpanya mo at magrereklamo. Magreklamo. Sige lang. Pumunta ako sa Shenzhen. Nakita ko na ang bagong trabaho. Ano? Saan ka pumunta? Hoy, hoy. Ginoong Lin. Ganito ang ginawa mo. Bagaman nakakagalit. Maaaring magpalala ng hidwaan. Naiintindihan ko, abogado. Pasensya na sa abala. Pakihanda na agad ang mga dokumento para sa diborsyo. Yuan. Yuan. Tapos,
dahil ang buhay natin ay konektado sa artificial na intelihensya at sa lahat ng aspeto nito, kahit sa damit, pagkain, tirahan at transportasyon. Ginoo Lin, may tawag po kayo. Sabi po ay ang bayaw ninyo. Napakamadali. Tingnan niyo muna ang proyekto ko. Babalik ako mamaya. Anong nangyari? May kailangan. Bayaw, alam kong galit ka, pero hindi mo pwedeng baliwalain ang ate ko. Sa mga nakaraang araw, wala siyang gana sa tsaa at pagkain. Nangayayat na siya ng husto. Hindi siya kumakain. Anong pakialam ko doon? Mag-asawa kayo, di ba? Mag-asawa. Pinasok mo ang kapatid mo para magnakaw sa akin ng bahay. Naisip mo ba na mag-asawa kami? Bayaw, alam ko na mali ang ginawa ko, pero wala akong magawa. Sobrang pinipilit ng pamilya ng girlfriend ko na makuha ito. Iyan ay tungkol sa iyo. Wala akong kinalaman dito. Linyi, hindi ka dapat maging ganito ka makasarili. Ako ang iyong bayaw. Dapat mo akong tulungan. CJ, ngayon tanungin kita. May obligasyon ang bayaw na bumili ng bahay at sasakyan para sa nakababatang kapatid. Talaga bang mayroon? Siyempre, ikaw ang nag-asawa sa kapatid ko. Kaya't isa ka na sa pamilya naming Su. Ayos. Kung ganoon dahil ikaw ay isa sa pamilya naming Su. Noong nakaraang taon, nagkaroon ng operasyon ang tatay ko dahil sa atake sa puso. Umabot ito ng 15,000. Kayo bang pamilya Su? Nagbigay man ng kahit isang sentimo. Noong panahong iyon, sinabi ni Su King na kami ang pamilyang Su. Wala talagang ibinigay. Tama nga. Inihain ko na ang kaso laban sa iyo. Pati na rin ang kapatid mong babae. Ang subwena ng korte ay darating na agad. Sa mga kamay ninyo. Ano? Inihain mo ang kaso laban sa amin. Paano mo magagawa yan? Tayo ay isang pamilya. Isang pamilya. Ninakaw niyo ang bahay ko noong nag-ipon ako. Pero hindi niyo sinabi na isang pamilya tayo. Kaya, ano ang desisyon ng korte? Malalaman natin kapag nagkaroon na ng pagdinig. Oh, tama nga. Suming. Tandaan mong humanap ng magandang abogado . Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Ngayon talaga, sinasampahan tayo ng kaso. Mama, ngayon, ano na ang gagawin natin? Ay naku. Bakit ko kayo ipinanganak? Ang inutil ninyo talaga. Na siya pa ang nakokontrol niya. King. Tumawag ka ulit sa kanya agad. Umiiyak. Hilingin mo siya. Ikaw ba ang pinakamagaling umiyak? Walang silbi. Sinaktan ko siya. Hindi siya sumasagot. Sabi pa niya, hindi na ako kanyang asawa. Hindi ba't ikaw ang may kasalanan dito, ate? Kung hindi dahil sa iyo, na nag-aaksaya ng oras, at nahuli niya. Ngayon, saan pa? Kukuha ng ganitong mga bagay. Sisi ko ba? Suming, kung hindi ka nagpakasal, magnanakaw ba ako ng titulo ng ari-arian? Ngayon, ako na ang sinisisi mo. Tama na. Anong oras na? Bakit ang ingay? Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng umupo at maghintay. Si Linyi ay hindi. Nasa Shencheng ba? Pupunta ako sa Shencheng para hanapin siya. Tatanungin ko siya ng harapan. Ano ang karapatan niya? Nakunin ang aming bahay. Ano ang karapatan niyang magsampa ng kaso laban sa amin? Tama. Xiao Ming. Hanapin mo siya. Ikaw ang maliit niyang bayaw. Kailangan niyang pakialaman ka. Sabihin mo sa kanya. Kung maglakas loob siyang i-report tayo. Pupuntahan namin ang bagong kumpanya niya at magulo. Para mapahiya siya at masira ang pangalan niya. Xiao Ming. Huwag kang pumunta. Ngayon si Linyi. Hindi na siya katulad ng dati. Kahit na hindi na siya katulad dati, ano ngayon? Baka kakainin pa rin niya ako. Ganun talaga. Matagal na akong nagsawa. Sa pagtitig sa kanya, kailangan kong linawin ito. Ito ang bahay ko. Anong karapatan niyang kunin ito? Tama. Hayaan mong ang anak ko ang pumunta. Ayusin ng mabuti ang puting mata na asong ulol na iyon. Tapos na. Tapos na ang lahat. Ay. Linyi, tumigil ka dyan. Bakit ka nandito? Ano ang kailangan mo? Gusto ko lang sanang itanong. Anong karapatan mong kasuhan ako? Yung bahay na iyon ay sa ate ko. Para sa akin. Anong kinalaman mo dito? Ibinigay ito ng kapatid mo. Ano ang gamit niya para ibigay ito sa iyo? Gamit ang pera ko para bilhin ang bahay ko. Para sa iyo. Suming, wala ka bang problema sa isip mo? Huwag kang magbabad ng daldal. Bibigyan kita ng babala. Agad mong bawiin ang kaso. Kung hindi, nandito ako sa harap ng kumpanya mo. Araw-araw akong mag-ingay.
Ilalabas ko lahat ng mga kahihiyan mo. Lahat ng iyon ay ibubulgar ko. Para hindi ka na makapagtagal dito. Gulo. CJ. Kaya maggulo ka. Tamang-tama para makita ng lahat. Kung paano mo pinagsabuatan kasama ang kapatid mo. Nalokohin ang bayaw mo. Sa mga ipon at ari-arian. Tingnan natin kung sino talaga ang kanilang pinapalad. Huwag kang magyabang. Hanggat ikaw ay aking bayaw pa rin. Kailangan mo pa rin akong alagaan. Una, mabilis akong. Hindi na ikaw ang bayaw ko. Pangalawa, anong batas ang nagsasabing? Kailangan ng bayaw na alagaan ang nakababatang kapatid. Hey, huwag kang umalis. Linawin mo ang sinasabi mo. Masakit, bitawan mo ako. Suming, binabalaan kita. Huwag mo akong guluhin ulit. May hangganan ang aking pasensya. Magsiuwi ka na sa inyong bayan. Kung hindi, sasabihin ko sa iyo. Kung ano ang tunay na. Walang paraan. Yuan. Tapos. Kumusta, anak? Nakita mo ba si Linyi? Siya ba ay? Sang-ayon na kami na bawiin ang kaso. Huwag nang pag-usapan. Yung puting mata, lumakas na. Hindi lang siya bawi ng kaso. Sinaktan pa ako. Ano, naglakas loob pa siyang saktan ka. Sobrang kapal ng mukha niya. Sik Yao Ming. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang pumunta. Ngayon talaga siyang, hindi na katulad ng dati. Tumahimik ka nga. Kung hindi dahil sa'yo na walang silbi, na hindi makapanatili sa puso ng lalaki, magdaranas ba ako ng ganitong sakit? Siya na si King King. Tingnan mo ang sarili mo. Walang-wala ka. Maging ang sariling lalaki mo. Hindi mo kayang kontrolin. Inalagaan ka ng supamilya ng ganito. Anong silbi nito? Walang silbi ang magsalita ngayon. Malapit na ang paglilitis. Sabi ng abogado, wala tayong pag-asa na manalo. Ano ang gagawin? Ibabalik ang bahay. Paano mangyayari yon? Yung bahay na iyon ay iyong kasal. Huwag na huwag silang bibigyan. Nanay, sa puntong ito, isa na lang ang paraan. Anong paraan? Pilitin siya. Siya si Linyi. Hindi ba siya ang may-ari ng kumpanya? Masyadong mahiyain. Hindi natin siya bibigyan ng kapayapaan. Ate, pupunta ka sa kumpanya niya bukas. Iiyak, magwawala at magpapakita ng sama ng loob. Pahihirapan siya sa kanyang reputasyon. Hindi siya makakataas ng ulo. Hindi. Ayoko pumunta. Kailangan mong pumunta. Para sa kapatid mo. Kung hindi ka pupunta, magpapakamatay ako sa harap mo. Ate, kailangan mo akong tulungan. Kung hindi mo ako tutulungan, mangungutang ako sa mga pautang na mataas ang interes. Masisira ako. Tingnan natin kung anong gagawin mo. Kailangan mong pumunta. Pumunta ka na. Pumunta ka. Pumunta ka na. Pumunta ka na. Pumunta ka. Ayos. Pupunta na ako. Hahanapin ko si Linyi para lumabas at makipagkita sa akin. Magandang araw po, miss, may appointment po ba kayo? Ako po ang asawa niya. Gusto ko sanang makita ang asawa ko. Ako po ay asawa niya. Anong klaseng appointment ang kailangan? Linyi, ikaw na taksil. Lumabas ka dito. Security. Bilis sa lobby, security. Mabilis, lumabas ka na. Anong nangyayari? Ikaw na taksil. Huwag kang magtago sa akin ng sinasadya. Linyi. Anong kabaliwan ang ginagawa mo dito? Linyi. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Mag-asawa tayo. Paano mo magagawa na, dahil sa babaeng iyon sa labas, ay iiwanan mo ako? Ang mga bagay sa pagitan natin, kailangan bang pag-usapan dito? Wala akong pakialam. Kung hindi mo bawiin ang kaso ngayon, mag-iingay ako sa harap ng kumpanya mo. Hayaan mong makita ng lahat kung anong klaseng tao ka. Chen Shaimi. Hinila siya ng gwardiya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Linyi, ikaw na masamang tao. Wala kang magandang kapalaran. Iniwan mo ang asawa mo para sa pera. Makakarma ka. Pasensya na, mga kaibigan. Pinagtawanan na ako ng lahat. Isang ex-asawang nagsimula na ng diborsyo. Ang humihingi sa akin ng pera. Wala nang iba. Suking, ikaw ang may kasalanan nito.
Abogado. Ito ang ex-asawa ko na. Nagmakaawa sa kumpanya ko ngayon. Record ng tikis. Maganda ito, maaari itong magamit bilang ebidensya na ang kabilang partido ay nanliligaw sa iyo habang nasa cooling off period ng paghihiwalay upang manakot sa iyo at nakakaapekto sa iyong normal na trabaho at reputasyon. Sa korte, ito ay magiging napakalaki ang pakinabang namin. Tungkol sa paghahati ng ari-arian, gusto kong mabawi ang lahat ng akin pera sa bahay. Walang kahit isang sentimo na dapat mawala. Walang problema bukod dito. Dahil sa ginawa ng iyong ex-asawa ngayon, maaari tayong humiling sa korte ng proteksyon sa personal na seguridad. Bawal siyang lumapit sa iyo at sa iyong lugar ng trabaho. Salamat. Hello, Mama. Narinig ko mula sa iyong tiyahin na nagkagulo si Suking sa iyong kumpanya. Hi, walang anuman. Nanay, huwag kang mag-alala. Bakit ganito na si Suking? Ano nang nangyari sa kanya? Anak, mag-isa ka sa labas. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Mama, may pera pa ba? Magpapadala pa ako ulit sa iyo. Sapat na, sapat na. Huwag niyo na kaming palaging padalhan ng pera. Itabi niyo na lang para sa sarili niyo. CJ. Ngayon ang paglilitis. Nagpapakilala ang nagrereklamo. Nagsimula na ang paglilitis. Punong tagahatol. Hus. Ito ang orihinal na sertipiko ng ari-arian. Malinaw na ang may-ari ay nagpapakilala bilang si Linyi lamang. Ito ay bank statement. Patunay ng pagbili ng bahay. Ang paunang bayad ay 2 milyon. Lahat ay nagmula sa personal na account ng nagrereklamo na si Linyi. Bago ang kasal, ito ay sa kanyang personal na account. At ito ay peke na pirma ng nagrereklamo na si Suking. Naniloko ang pirma ng nagrereklamo. Kasama ang kanyang kapatid na si Suming. Masamang intensyon na nagbaba ng presyo upang ilipat ang ari-arian ng kontrata sa paglilipat. Ang kanilang gawain ay nagdudulot ng seryosong paglabag sa karapatan. Hukom po. Ako po ay ang aking kliyente. Dahil sa pagkakaisa ng pamilya, tumulong sa kapatid na lalaki lang ng abogado ng akusado. Pakiusap magpaliwanag tungkol sa paglabag sa karapatan. Sa pamamagitan ng depensa, hindi tungkol sa motibo ng tagapamagitan. Ang nasasakdal na si Suking. Kinatawan. Sinasabi ng nag-uusig. Kinikilala mo ba? Ako. Kinikilala ko. Bukod dito, ang nasasakdal na si Suking. Sa panahon ng kasal. Maraming beses. Ang nagreklamo. Malaking halaga. Ang nagreklamo. Isang panig na inilipat. Sa card ng sweldo ng nagreklamo. Halos 50,000 yuan na ipon. Ipadadala sa account ng kanyang nakababatang kapatid na si Suming. Ito ay bank transfer na may record sa bangko. Pakisagot, ikaw ba? Sa mga transfer na ito, nakuha ba ang pahintulot mula sa ng nagrereklamo? Wala. Malinaw ang katotohanan. Tiyak ang ebidensya. Ipinahayag ng hukuman. Ang hatol sa araw na ito. Pahinga ang hukuman. Hukom. Pangulo ng hukuman. Nasasakdal. Nasasakdal. Yuan. Wala na. Linyi. Pakiusap ko sa'yo. Magsalita tayo ng pribado, okay ba? Withdraw mo na ang kaso. Huwag na tayong magpatuloy. Nakarating na tayo sa ganito. Ngayon lang nila naisip na matakot. Kasama mo ang kapatid mo. Nang ninakaw ninyo ang bahay ko. Hindi niyo naisip na aabot tayo sa ganito. Tita. Tito. Hindi. Linyi. Ako ang may kasalanan dito. Kung gusto mong saktan o sumbatan, harapin mo ako. Huwag mong pahirapan ang ate ko. Harapin mo ako. CJ. Bahay at ipon. Kabuang 350,000. Ibabalik mo sa akin ngayon. Agad akong mag-withdraw ng kaso. Ako? Saan ako kukuha ng ganitong kalaking pera? Madaling sabihin kung walang pera. Kung ganoon, maghintay ka. Sa desisyon ng korte. Doon mo makikita ang iyong iligal. Ang mga ari-arian na nakuha ay mapipilitang ipatupad. Ikaw mismo ay mapapabilang din sa listahan ng mga hindi mapagkakatiwalaan. Hindi ka na makakabawi sa buhay na ito. Ikaw na walang puso.
Gusto mo bang pilitin ang pamilya namin, Tres? Pilitin si Tres, kayo mismo. Ito ay dahil sa inyong kasakiman. Ginoong Lin. Binabati kita. Sigurado tayong mananalo. Alaynan. Ito ay simula pa lamang. Lahat ng ito ay dahil sa abogado na iyon. Sobrang galing niya. Yung abogado natin, sobrang pangit naman. Anong silbi ng mga sinasabi ngayon? Nakalabas na ang desisyon. Wala na rin ang bahay. Ano ang gagamitin mo para magpakasal? Papayag ba ang pamilya ng girlfriend mo? Aking kasintahan. Limeng. Xiaoming. Anong hinahanap mo kay Limeng? Hindi niya dapat malaman ito. Ay naku, anong alam mo? Si Linyi, hindi ba? Pinakamagaling magpanggap na mabait, hindi ba? Isang babae na umiiyak na humihingi sa kanya. Siguradong magpapakita siya ng awa. Talagang mahilig siya sa ganito. Magandang paraan ito. Pinakamabisang paraan ng babae para makipag-ugnayan sa lalaki. Hindi tulad ni Kingking na walang silbi. Hello, Alanga Dangi. May problema sa bahay namin. Gusto ng bayaw ko na agawin. Ang aming bahay pamana. Pwede ka bang pumunta? Humingi ng tulong sa akin. CJ. Nagawa na. Siguradong mahina ang puso ni Linyi. Yuan, wala na. Ginoong Lin. Sinabi na sa akin ni Suming na noong una ang paglipat ng bahay at pera ay lahat ay pinayagan ninyo. Sabi ay para tulungan siyang magpakasal. Sang-ayon ako. Alaynan. Sabi niya ikaw ay isang napakabait na bayaw. Palagi siyang nag-aalaga sa kanya. Mayroon bang maling pagkaintindi dito? Ayan, Gil. Lee, tinanong kita kung ako ang pumayag. Bakit ko siya sisisihin? Kung ako ang pumayag. Sister ng boyfriend mo. Bakit kailangan niyang magpanggap sa aking perma para sa lihim na paglipat? Maaari mong tingnan ang mga petsa at oras na ito. Lahat ito ay sa gitna ng gabi o kapag ako ay nasa business trip. Parang ako ay may kaalaman dito. At pumayag ba ako? At ito pa, perma ng legal na kinatawan o otorisadong kinatawan. Ito ay kopya ng kontrata sa paglilipat ng ari-arian ng bahay. Pwede mong tingnan at ang pirma ko sa Vico. Kung magkatulad ba? Ngayon, iniisip mo pa rin bang ako yun na pumayag? Ngayon, anong gagawin niya? Kukunin na ang bahay niya. Sa susunod na buwan, magpapakasal na kami. Ginoong Miss, may isang payo ako sa'yo. Samantalahin mo ang pagkakataon at umalis na ngayon. Hindi lang yan niloko ka. Ginamit pa ang pera ko. Iyon ay kayo, na sinasabi ninyong bahay kasal, na na-mortgage ng 1,000,000. Ano? Itong 1,000,000, ginamit niya ang 8,000 para bumili ng mamahaling sasakyan. Natitirang 200,000. Binili ko sa iyo ang ginto, pilak at alahas. Mula simula hanggang wakas, patuloy siyang nandyan sa panlilinlang sa iyo. Ikaw ay kasama ng ganitong, puno ng utang at kasinungalingan, na tao. Tiyak na sirain ka nito. Sige, marunong ka bang maglaro? Kung hindi ka marunong, umalis ka na. Anong ginagawa mo? Ay nako, talagang naiinis na ako. Menmeng, bakit ka nandito? Nahulog na ba ang puso ni Linyi? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Suming, bakit mo ako niloko? Ako? Anong niloko ko sa'yo? Bahay. Loan. Sinabi sa akin ni Linyi ang lahat ng ebidensya. Ibinigay niya sa akin lahat. Inilipat ng kapatid mo ang bahay, nang lihim sa iyo. At nagloan ka pa sa bahay, na may halaga na 1,000,000. Menmeng, niloko ka niya. Gusto niyang sirain ang relasyon natin. Si Rain. Sige, sabihin mo sa akin. Ang mga bagay na ito. Ito ba ay binili mo gamit ang 1,000,000 pautang? Ito, hindi mo ba sinabi sa akin na ang mga bagay na ito ay iyo? Nagtatrabaho ba para kumita ng pera? Ah. Menmeng, pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Maaari kong ipaliwanag. Okay ba? Bitawan mo ako. Suming. Akala ko mali ang pagkakaintindi ko sa'yo. Isa kang manluloko. Isang parasitiko na kumukuha ng dugo ng pamilya.
Isang taong nagpapahirap. Ninakaw kita lang talaga. Kung may sisihin man, si Linyi na lang. Kung hindi dahil sa kanya, tayo sana'y kasal na. Si Linyi ang may sala. Maghiwalay na tayo. Meng, paano na ako kapag umalis ka? Hindi ka pwedeng umalis, bitawan mo ako. Hindi ako mag-aasawa sa isang manloloko. Linyi, sana'y ikaw ang may kasalanan. Hindi pa ako tapos sa'yo. Pumasok. Ginoong Lin, hatol ng hukuman. Mga katotohanan at mga punto ng batas. Kasong isinampa laban kay Linyi. Tapos na. Hindi. Ito ay nagsimula na. Abogadong Wang. Hatol ng hukuman. Natanggap ko na. Kung makalipas ang isang buwan, hindi nila gagawin. Agad na maghain ng aplikasyon para sa sapilitang pagpapatupad. CJ, Ginoo Lin. 350,000. Ito na ba ang hinihingi? Ang kapalaran ng pamilya namin. Tapos na. Lahat ay tapos na. Wala na ang bahay. Nawala na rin si Limeng. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Ikaw ang dahilan. Ikaw, maliit na cute. Kung hindi dahil sa'yo. Paano naman kami? Makakakuha ng gulo kay Linyi yung salot. Tingnan mo. Ngayon, wala na tayong bahay. Wala na rin ang trabaho ni Xiaoming. Hindi na matutuloy ang kasal na ito. Nawasak mo na ang pamilyang ito. Nanay, wala akong ginawa. Ikaw talaga. Kung sana noong una, napasaya mo siya. Ngayon ba, magkakaroon tayo ng ganitong mga problema? Isa kang karaniwang tao. Isa kang karaniwang tao. Isa kang karaniwang tao. Linyi, pakiusap, wag mong gawin ito. Tanggihan mo ang sapilitang pagpapatupad. Talagang wala kaming pera. 75 milyon. Hindi pa namin mababayaran buong buhay namin. Iyon na iyan. Walang kinalaman sa akin. Linyi, nagkamali ako. Totoo, alam ko na nagkamali ako. Pakitingnan mo na lang na. Naghintay ako para sa iyo ng 3 taon. Dahil sa pagiging buhay na biyuda. Maawa ka naman sa akin. CJ, bigyan kita ng isa pang pagkakataon. Mula ngayon. Agad. Kaagad na makipag-usap kay Suming. At ikaw na rin. Putulin ang lahat ng ugnayan. Mula ngayon, kahit anong mangyari sa kanila. Wala kang kinalaman. Iyan ang nanay ko. Iyan ang kapatid kong lalaki. Ako, paano? Tingnan mo. Sabi ko na hindi mo talaga kaya. Huwag kang umalis. Nakikinig ako sa'yo. Nakikinig ako sa'yo lahat. Basta't hindi mo ipatutupad ang hatol. Okay. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Hoy, Suming, ako ito. Anong ginagawa mo? Ibibigay ko na sa iyo ang kapatid mo. Isang pagkakataon. Ngayon na. Tumawag ka agad sa ate mo. Sabihin mo sa kanya na kailangan mo ng sobra. 500,000 yuan. Kung utangan ka niya. Agad kong ibabawi ang pagpapatupad. Talaga. Ay naku, sige na, sige na. Tatawag na agad ako. CJ. Mag-isip ka ng paraan. Bigyan mo ako ng 50,000. Sabi ng bayaw, basta't bigyan mo ako ng pera. Hindi na niya kami iusi. Ito na ang ating huling pagkakataon. Mag-iisip ako ng paraan. Hindi ko iyon ibig sabihin. Naguguluhan lang ako sandali. Suking. Huwag ka nang umarte. Sa puso mo, mas mahalaga siya kaysa sa akin. Sa pagitan namin. Tapos na talaga. Ginoo Lin, talagang magbabago ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ginoo Lin. Ginoo Lin, pinasimulan ang proseso ng sapilitang pagpapatupad. Nagsimula na. Nagsagawa ng pag-aresto ang hukuman. Sa mga ari-arian ni Suming, na ihahanda para sa judicial auction. Bukod dito, si Suming at ang kanyang ina, ay may mga bank account. Na-freeze na rin ito.
CJ, kailan ang auction? Sa Miyerkules ng susunod na linggo. Ang starting bid ay magiging 7 hanggang 8% ng market price ng presyo sa merkado. Ginoo Lin, interesado po ba kayong sumali? Isasaalang-alang ko ito. Mga bagay na akin. Kukunin ko ito sa aking sariling kamay. Hindi ninyo ito maaring gawin. Ito ang bahay ng anak ko. Nagnanakaw kayo. Ginoo, mangyaring makipagtulungan sa korte. Kung hindi, magkakaroon kami ng kaso ng pagharang sa opisyal na gawain. At ikaw ay ililitis. Linyi. Pinipilit mo akong magdesisyon ng mag-isa. Huwag mong sisihin kung magpapakita ako ng pagbabago ng mukha. Hello, Kuya Hugh. Ako ito, Su Ming. Kailangan kong mangutang ng pera. Kailangan ko ito agad. Bakit ka nandito? Pumunta ako para tingnan ang bahay ko. Anong ibig mong sabihin? Ang bahay ay ibinenta sa auction ngayon. Nabili ko ito. Nabili mo ito. Tama. 280,000 ang halaga. Kaya, Suming, ngayon ang may-ari ng bahay na ito ay ako. Pakiusap. Agad kang umalis sa bahay ko. Lumipat. Impossible. Impossible. Ang bahay na ito ay akin. Hindi mo ako pwedeng paalisin. Iyong bahay. Kumpirmasyon ng auction ng korte. Kailangan ko bang ipakita ito sa iyo? Sulat mula sa prosekusyon 2.000000000. Suming. Ibibigay ko ito sa iyo ngayon. 1 minutong oras. Mag-ayos ng mga bagay. Pagkatapos ng 1 minuto, agad kang lumipat mula sa loob ng bahay ko. Kung hindi, tatawag ako ng pulis para kasuhan ka ng illegally occupying someone else's residence. Narinig mo ba? Bakit nandyan ka pa sa kanya? Kuya Lin. Buntis ako. Walang mapuntahan. Limeng. Matagal ko nang sinabi sa'yo, kapag kasama mo ang ganitong tao, laging magiging mas malala. Tara na. Mula ngayon, lahat dito ay muling magsisimula. Tapos, hoy, nanay, anak, narinig ko na binili mo ang bahay. Pabalik. Yun pa rin ang dati. Ang galing naman. Ito ay tinatawag na mabuti ay gagantihan, masama ay gagantihan. Mabuti ay gagantihan, masama ay gagantihan. Anak, kailan ka babalik para makita? Hintayin mong matapos muna itong panahon na ito. Ikaw at si Dad, bakit hindi kayo lumipat dito? Basta't ang bahay na ito, nakauwang naman. CJ, hintayin natin na magretiro si Dad. Pupunta tayo. Bata. 500,000. 1 linggong interes ay 10,000. Nasaan ang pera? Kuya Hugh, bigyan mo ako ng ilang araw. Mabilis akong magkakaroon ng pera. Agad-agad. Yung mayamang bayaw mo. Hindi ba't itinaboy ka na? Palabas ng bahay. Ano ang gagamitin mo para makabawi? Ang kapatid ko, mayaman siya. Siguradong tutulungan niya ako. Tawagan mo ang kapatid mo. Kung hindi, puputulin kita ng 1 binti. Yao Ming. Ate, tulungan mo ako. Nangutang ako ng mataas na interes. Gusto nilang putulin ang kamay ko. Makinig ka. Nangutang ang kapatid mo. 60,000 tayo. Sa loob ng 3 araw. Kung hindi makuha ang pera, sa account na ito, maghintay ka na lang na kunin ang kanyang katawan.
60,000. Saan ako kukuha ng 60,000? Ano ang gagawin ko? Aha, may naisip na ako. Lingi. Si Lingi lang ang makakatulong sa akin. Ay, nakuha ko na. Lingi. Si Lingi lang ang makakatulong sa akin. Lingi. Sana ipakinggan mo ako. Tulungan mo si Xiaoming. Anong nangyari sa kanya? Nangutang siya ng mataas na interes. 60,000. Gusto nilang patayin siya. Pakiusap ko sa iyo. Dahil sa atin. Bilang mag-asawa. Iligtas mo siya. Hindi nila mahanap si Xiaoming. Bumalik ka sa akin. Sabi mo kung hindi ka magbabayad. Iyan ay usapin ng pamilya Su. Wala akong kinalaman. Lingi, nakikiusap ako sa iyo. Basta't iligtas mo siya. Gagawin kitang katulong. Su King, sinabi ko na sa iyo dati. Matagal ko nang nakita ang tunay na ikaw. Ngayon, tinulungan kitang bayaran ang utang. Sa loob ng ilang araw, babalik ka pa rin dahil kay Suming. Para hanapin ako. Hindi. Nangangako ako. Ang iyong pangako. Walang halaga. Su King at Suming. Ito ang inyong sariling, piniling daan. Ay nako, Ginoong Lin. Halika, halika, halika. Umupo, 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 umupo. Ay nako, Ginoong Lin. Sa pagkakataong ito, ikaw ay nagpakita ng malaking ambag. Ang kumpanya, nagnanais na palawakin ang merkado sa Beijing. Nais ko na maging general manager ka. General manager, na may taunang sahod na 5 milyon. Dagdagan pa ang mga dibidendo at opsyon. Alam ko, ito ay isang hamon para sa iyo. Ngunit iniisip ko, ikaw ang pinakaangkop na tao. Boss, kailangan ko pang mag-isip. Siyempre, walang pagmamadali. Bata, wala bang dinalang pera ang ate mo? Nasaan ang pera, nasaan? Kuya Hugh, bigyan mo ako ng isang araw pa. Bigyan mo ako ng isang araw pa. Isang araw, at isa pang araw. Mukhang ikaw ay bayaw mo. Totoo, hindi na natin sila papansinin. Mga kapatid, hayaan siyang malaman ang mangyayari sa mga hindi nagbabayad ng utang. Mga kapatid, hayaan siyang malaman ang mangyayari sa mga hindi nagbabayad ng utang. Ihagis sa ilog. Hello, Mom. Son, narinig ko mula sa iyong tiyahin na na-ospital si Suking at medyo hindi siya normal. Palagi niyang tinatawag ang pangalan mo. Narinig ko na. Kaya, ikaw, gusto mo bang bisitahin siya? Sa huli, mag-asawa tayo. Lahat ng nangyari sa nanay. Kasalanan niya mismo. Binibigyan ko siya ng sobra-sobrang pagkakataon. Naiintindihan ni nanay na nakaramdam ka ng sama ng loob. Ikaw na ang magpasya. Sige, ingat ka palagi, nanay. Paalam. Pasyente si Suking. Tumangging makipagtulungan sa paggamot. Nasa matinding emosyon. Humihiling na makipagkita sa iyo. Kanselahin. Kanselahin. Paalam na, Suking. Mula ngayon, wala na tayong koneksyon. Tapos na. Sino po? Pwede po bang si Ginoong Lingi? Ako po si Abogado Zhao mula sa Jinghua Law Firm. Ako po si Zhao, abogado sa opisina. Ako yon. Ganito kasi. Tungkol sa mana ni Suming, nausapin ng pagmamana, ang kanyang kapatid na babae, si Amy. Suking, ang tanging legal na tagapagmana. Anong nangyari kay Suming? Si Ginoong Suming. 3 buwan na ang nakalipas. Nawala siya sa hindi inaasahang pagkakataon. Anong sinasabi mo? Suming. 3 na. Yuan, tapos na. Anong sinasabi mo? Suming.
Tapos na. Iniwan niya noong buhay niya. Malaking utang. Ginoong Suking. Nais niyang talikuran ang karapatang magmana. Ngunit kailangan niya ng isang, hindi kasangkot na tao. Bilang saksi, iginiit niya na bukod sa iyo, wala na siyang ibang kamag-anak. Ginoong Lin. Ayan, Gil. Suking, hindi maganda ang kalagayang pangkaisipan. Nag-suicide na siya ng 2 beses. CJ, pupunta ako bukas. Nandito ka na. Si Suming, ang iniwan ay hindi mana, kundi higit sa 2 milyong, malaking utang. Ayan, Gil. Suking, nagpa siya na isuko ang mana. At hindi na kailangang magdala ng utang. Ginoong Lin, bilang saksi, pumirma ka na lang dito. Linyi. Salamat sa iyo. Ano ang plano mo sa hinaharap? Hindi ko alam. Nabaliw ang nanay ko dahil kay Xiaoming. Dahil sa kanya, na-admit sa mental hospital. Ngayon, wala na akong kahit ano. Dapat ang bawat isa ay managot sa sariling mga desisyon. Ikaw rin. Si Suming rin. Mula ngayon, mabuhay para sa sarili mo. Linyi, babalik ka pa ba? Hindi na. Yuan, tapos na. Yun. Naiisip ko na naman ang trabaho. Minsan kailangan din mag-relax. Wala. Naisip ko, na meron kang ganitong, mahusay na katulong, mas madali para sa akin. Magaling magsalita. Ah, tama nga. Anong plano mo sa trabaho sa susunod na linggo? Naipadala ko na sa email mo. Alaynan. CJ, salamat sa effort. Lahat si Linyi. Lahat si Linyi. Sila ang nagdulot ng panganib sa anak ko. Gusto kong patayin siya. Gusto kong patayin siya. Gusto kong patayin siya. Bakit? Bakit ka ang saya-saya habang ako naghihirap? Bakit ikaw ang may lahat? Samantalang ako'y wala ni isa. Na para bang nabubuhay akong aso. Linyi. Dapat sana'y akin ang lahat ng ito. Ikaw ang nagwasak sa akin. Hindi ako makapagpahinga. At huwag kang umasa na magiging maayos ka rin. Linyi, nandito na ako para sa'yo. Kailangan na nating tapusin ito. Ginoong Lin, ang pulong sa mga mamumuhunan mamaya. Ayos na lahat. Nakaayos na ang lahat ng detalye. Naipadala na rin ang mga dokumento sa iyong email. Salamat sa iyong pagsisikap. Sige, kumain na tayo. May laban pa tayong haharapin mamaya. Dati, ito ang aking pwesto. Hindi siya kailanman naging ganito. Kaalaga sa akin noon. Chengxi. Ikaw iyon. Lahat ay dahil sa iyo. Itong maliit na cute. Kinuha mo ang lahat sa akin. Gusto kitang ipaalam. Sino talaga si Linyi? Ang kanyang lehitimong asawa. Hinding-hindi ka makakagawa niyan. Hinding-hindi mo siya makuha mula sa akin. Linyi, ikaw ay akin. Ikaw lang ang akin. Ginoong Lin, ito ang pinakabago sa proyekto sa Kanlurang Lungsod. Na datos. Tingnan ninyo ito. Salamat sa iyong pagsisikap. Sa proyektong ito, ang pag-optimize ng My Algorithm ay napakaganda ng iyong ginawa. Lahat ay dahil sa mahusay na patnubay ni Ginoong Lin. Sino ka? Bakit ka nandyan sa tabi ng asawa ko? Suking, paano ka nandito? Asawa, hinahanap kita ng matagal. Paano mo magagawa to? Iwanan akong mag-isa. Kami ay hiwalay na. Pakisuyo, magpakaseryoso ka. Ikaw ba itong cute na bata? Naakit mo ang asawa ko. Ginoo. Pakisabi na magpakatatag ka. Nagtatrabaho tayo dito. Trabaho. Kailangan bang pag-usapan ang trabaho sa ganitong mamahaling restoran? Ganito ba kaambiguous ang usapan? Nabili na ang order ng waiter. Linyi. Huwag mong isipin na iiwan mo ako. Huwag mong isipin na iiwan mo ako. Nagsakripisyo ako ng ganito para sa iyo. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Linyi, sa tabi mo. Huwag kang magkaroon ng ibang babae. Ikaw ay akin. Linyi, pakiusap, kaawaan mo ako. Nagkamali ako, talagang nagkamali ako.
Tingnan mo kung gaano ako kaawa-awa ngayon. Bakit ka na naman nandito? Wala akong pera pangkain. Walang pupuntahan. Nasa mental hospital ang nanay ko. Kailangan din niya ng pera. Pakiawa, tulungan mo naman ako. Ginoo Lin, ang lamig sa labas. Baka. Shenxi, pasok ka na muna. Ibibigay ko ang pera diretso sa ospital. Doon sa tutuluyan, ipapagawa ko sa abogado mo na maghanap ng isang kanlungan. Kanlungan. Linyi. Seryoso mong gusto kong pumunta sa shelter? Na dapat ay, sa'yo talaga. Huwag ka nang bumalik sa kumpanya para guluhin pa ako. Linyi. Ang tigas ng puso mo. Ako pa ang ex-misis mo. Linyi. Pinipilit mo ako. Di ba gusto mong iwasan ang relasyon? Sige, papayagan kita. Hindi mo ako matatakasan sa buong buhay mo. Hoy! Linyi, bakit ka sobrang walang pakialam? Makinig ka muna sa paliwanag ko. Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Linyi, ikaw na, walang pusong lalaki. Iniwan mo ako. Magbabayad ka sa ginawa mo. Ginoong Lin, napansin kong hindi maganda ang iyong mukha. Kailangan mo ba ng tulong? Chenxi, tulungan mo ako. Sabihin mo lang, block ang lahat ng hindi kilalang tawag. Diretso sa voicemail. CJ, aalis na ako agad. Yuan, tapos na. Block lahat ng hindi kilalang tawag. Diretsong ilipat sa voicemail. CJ, aalis na ako agad. Linyi, hindi ka makakatakas. Ikaw ang sa akin. Hindi mo ako matatakasan. Ikaw ang ate ni Suming. Anong kailangan mo sa akin? Gusto kitang hanapin. Humihiram ng pera. Pumutol ng pera. Ano ang ibabayad mo? Utang ng kapatid mo. Hindi pa nababayaran. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa inyo. Tulungan niyo akong takutin ang isang tao. Sino ang dapat takutin? Siya. Kinuha niya ang asawa ko. Sino ang asawa mo? Bakit siya ang nagkakahalaga ng ganyan kalaking halaga? Siya si Linyi. Ngayon, nagkakahalaga na siya ng bilyon. Linyi. Aling Linyi. Yung kamakailan lang na nag-aalaga ng lay. Bagong inilunsad. Yung pangkaraniwang si Suming. Ay meron pa lang. Ganong kayamang nakakatandang kapatid na lalaki. Asawa niya. Hindi ito basta-basta pampaaliw lang. Na ganon kasimple. Anong ibig sabihin nito? Sister-in-law. Diretso nating ipatawag si Lin. Para dito. At hayaan siyang makipag-ayos sa iyo. Ano sa tingin mo? Talaga? Siyempre. Pero tungkol dito. Kailangan dagdagan ang bayad. Basta't maibalik lang si Linyi. Sa tabi ko. Kahit magkano, sulit. Pangako ko sa'yo. Kung gusto mong magtagumpay, kailangan mong makapasok muna sa kumpanya niya. Linyi. Naalala mo ba ito? Ito ang ibinigay mo sa akin noon. Nang lumuhod ka, at nag-propose sa akin. Sabi mo, aalagaan mo ako habang buhay. Gagawin mo akong pinakamasayang babae. Tinawag mo ako para sa dahilan na ito. Para ipakita ito sa akin. Linyi, nagkamali ako. Sobrang bobo ko noon. Sobrang hindi ko alam ang mga bagay-bagay. Maraming bagay akong ginawa na nakasakit sa iyo. Nagsisisi ako. Talaga. Bawat araw ay nagsisisi ako. Tayo. Yung mga hindi ka nais-nais. Maaari bang magkasundo ulit? Nangangako akong magbabago ako. Suking. Sabihin mo. Itago mo na ang mga acting mo. Wala nang iba sa atin kundi. Sa hukuman nakasulat, ang magkasunod na pangalan. Matagal nang wala. Kahit anong ugnayan. Hindi na nga kahit kakilala. Itong mga bagay na ito. Ikaw na ang bahala mag-ayos niyan. Naalala sa bagay, naaalala ang tao. Lalo ka lang magiging malungkot. Mas lalo.
May kailangan akong gawin, pupunta na ako sa pulong. Linyi, ang tindi mo. Linyi. Ano na naman ang balak mo? Linyi. Sobrang lamig sa labas. Maaari mo ba akong ihatid pa uwi? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Linyi. Isang araw na mag-asawa, 100 araw na kabutihan. Talaga bang wala ka nang pakialam sa akin? Wala ka na bang nararamdaman? Linyi. Linyi. Talaga bang ayaw mo na sa akin? Tara na. Wala kang awa. Huwag mo akong sisihin kung wala akong katarungan. Yuan, tapos na. Tara na. Wala kang awa. Huwag mo na akong sisiin sa kawalang hiyaan. FaceTime na tawag. Sugod na agad-agad. Ginoo Lin. Siya ba ang dati mong asawa? Patuloy pa rin siyang nakikipagsiksikan. Kailangan ko ba siyang tulungan? O kaya magpapakita ang kumpanya? Tutulungan kita. Hindi mo ba naiisip na medyo labis ang ginawa ko? Naniniwala ako na may dahilan ka kung bakit mo ito ginawa. Ako at siya. Siya para sa kanyang ina at kapatid na lalaki. Ninakaw niya ang kotse ko. Ibinenta ang bahay ko. At kinuha ang ipon ko. Lahat ay nawala na. Sa hinaharap, magiging mas mabuti na. Bawat pagkakataon namang istorbo si Suking, parang nagpapaalala sa akin kung gaano katama ang desisyon ko. Noong una, mas lalo pa akong nakakita ng malinaw sa mga taong nasa paligid ko. Mainit ba o malamig? Sabay tayong umuwi sa compound. Kayo talaga, may something kayo. Linyi. Totoo, ikaw ay isang kalokohang lalaki. May ebidensya na ako. Nasa kanila ako. May ebidensya na kami na magkasama sila. Anong silbi ng mga litrato? Pwede bang gawing pera? Kailangan niyo ng kumilos agad. Arestuhin niyo yung babae. Palayasin siya sa tabi ni Linyi. Kung hindi, huwag mong asahang makuha ang pera. Dito, hulihin ang tao. Sobrang delikado ang panganib. Pero, may bago akong ideya. Dahil sobrang pinapahalagahan ni Ginoong Lin ang babaeng ito, gagamitin natin ang larawang ito. Makipag-usap ng maayos sa kanya. Mga kapatid, narito na ang pagkakataon para yumaman. Dumating na. Tapos, Yuan. Tapos, Ginoong Lin, may isang iyong, hindi kilalang padala. Hindi kilala. Buksan mo tingnan. CJ. Ito. Siya iyon. Ano ang balak niyang gawin? Ito. Banta ba ito? Walang problema. Isa lang siyang maliit na manliligaw. Ipagbigay alam na. Palakasin ang seguridad ng kumpanya at ng mga residente, ng komunidad. Lahat ng tao at sasakyan ay kailangang mahigpit na pagpaparehistro. Hello, magandang araw, ito po ba ang property? Pakiusap, tulungan niyo po akong bantayan. May kahina-hinalang tao bang nag-ikot sa paligid ng compound? May kahina-hinalang tao bang nag-ikot sa paligid ng compound? Ginoo Lin, ikaw po. Kamakailan lang, si Chen Xi ay sumasakay at bumababa sa trabaho. Ako na ang maghahatid sa kanya. Yuan. Tapos. Ginoong Lin, ikaw. Si Chen Xi, kamakailan ay. Sinasabay kita sa pagpasok at pag-uwi. Ginoong Lin, sana ay mabuti ka. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Mahalaga ito. May hawak akong ilang bagay. Sigurado akong magugustuhan ni Ginoong Lin.
Ipapadala ko na ang larawan sa'yo. Video call. Manatiling naka-adi, magpatuloy sa tawag. Ang bagong kasintahan mo ang ganda ah. Hindi ko alam kung makikita ito ng media. Bilyonaryong presidente hindi tapat sa asawa. Pinipilit ang tatlong hipag. Ibinabato ang mga itim na balita tungkol sa kanyang pamilya. Ano ang mangyayari sa presyo ng iyong kumpanya? Paano na? Ano ang balak mo? Matalinong tao. 5 milyon. Bayad para sa pananahimik. Kung hindi, ang mga larawang ito at mas kapana-panabik na kwento ay magiging trending bukas. Suking. Talaga bang nakihalubilo ka sa kanila? Okay. Ipadala mo ang address. Mabilis si Ginoong Lin. Kailangan mo bang ibigay ko sa iyo ang telepono ng aking abogado? Nakapag-ulat na ako sa pulis. Ikaw ay inakusahan ng extortion na nagkakahalaga ng 5 milyon. Sapat na, nakulong ka na sa loob. Yuan. Tapos. Ginoong Lin. Biglang lumitaw sa internet. Ang maraming anonymous na post. Ang nilalaman ay katulad ng mga banta sa telepono na natanggap mo. Sobrang labis na ito. Lahat ng ito ay kalokohan. Gaano karami ang mga troll? Gaano nakalala ang sitwasyon? Anong antas na ito? Handa na ang kabilang panig. Nasa ilang platform na sila. Naging trending na. Nakapress ako. Pero, hindi maganda ang resulta. Wag ng A-press. Ano? Gusto nila ng atensyon. Bigyan natin sila ng atensyon. Ihanda ang opisyal na pahayag. Pahayag. Paano sasabihin? A-upload ang desisyon ng korte noong mga taon na iyon, na nagpapatunay na nangutang si Suming ng mataas na interes, at ang mga record ng paglipat ng pera ni Suking, na nagbenta ng ari-arian, na walang pagbabago. I-upload ito. Gusto kong ipakita sa kanila kung sino talaga ang kumakain ng huling pagkakataon. Ayos. Kamangha-manghang baliktad. Ano ito, hindi ito basta iniwan ang pamilya. Tunay na bersyon ng mga nakakainganyong sitwasyon, mahigpit na parusahan ang mga nagkakalat ng tsismis. Ito ay tunay na bersyon ng pag-aalaga sa nakababatang kapatid. I-refresh, mahigpit na parusahan ang mga nagkakalat ng tsismis. Ito ay tunay na bersyon, dapat parusahan ang mga nagkakalat ng tsismis. Ito ang totoong bersyon ng pag-aalaga ng kapatid na lalaki. I-refresh ang mga nagkalat ng tsismis. Ito ang totoong bersyon ng kapatid na lalaki. I-refresh ang mga nagkalat ng tsismis. Magsasaka at ahas, ang ex-asawa na ito, kapatid na lalaki. I-refresh ang mga nagkalat ng tsismis. Magsasaka at ahas, ang ex-asawa na ito, nagkalat ng tsismis. Magsasaka at ahas, ang ex-asawa na ito, nag-aalaga ng kapatid na lalaki. I-refresh ang mga nagkalat ng tsismis. Totoong bersyon ng magsasaka, ang ex-asawa na ito at ang kanyang kapatid na lalaki, sobrang nakakadiri, nagbebenta ng asawa, gumagawa ng masarap na pagkain, nag-refresh ng pananaw, nagkalat ng tsismis. Ang ex-asawa na ito at ang kanyang kapatid na lalaki, nagkalat ng tsismis. Ang ex-asawa na ito at ang kanyang kapatid na lalaki, nagkalat ng tsismis. Yung ex-wife niya at ang kapatid niya, yung ex-wife niya at ang kapatid niya. Ang sama naman ng loob, ang dami pang bago sa pananaw. Ang sama naman ng loob, yung ex-wife niya at ang kapatid niya, sobra pang nakakabahala, bagong pananaw. Ang sama naman ng loob, ang dami pang nakakabahala. Nagbenta ng bahay para suportahan ang kapatid. Nakabago ng pananaw talaga. Hirap na hirap si Emil. Lin, suportahan si Emil. Lin sa kanyang karapatan, parusahan ng mahigpit ang mga nagkakalat ng tsismis. Putang ina, nagnakaw ng manok na wala pa ang pera. Tapos na. Yun na. Tapos na. Ay. Maganda. Personal na bagay. Kayo, anong balak nyo? Wala naman. Ito kasi ang boss namin. Gusto lang sanang magbigay ng babala. Lumayo ka sa taong apelidong Lin. Kung hindi, ang ganda-ganda ng mukha mo. Baka mag-iwan na ito ng peklat. Maganda ka naman talaga. Bakit hindi? Pagsilbihan mo kami ng maayos. Para makasabi ako sa boss. Nang maganda tungkol sa'yo. Para hindi ka masyadong magdusa. Kumusta? Putang ina. Ngalan Aileen. Hahaya ka na siraan ang aming magandang plano. Hindi ka palalampasin ng boss ko. Maghintay ka lang dyan. Umuwi ka na. Ayos ka lang ba? Hindi ka nila ginambala, di ba? Wala akong masama. Nakatanggap lang ako ng ilang banta. Lumayo ka sa taong apelidong Lin. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ang bagay na ito. Nandito ako. Walang mangyayari sa'yo. Tapos na.
Abyaw. Yung grupo ng nagpapautang ng mataas ang interes. Pinuno ng mga guwan ni Bro Hugh. Noong araw si Suming, yung mga tao na nangutang sa mataas na interes. Talagang hindi nagsasawa. Kwarto 203 ng paupahan. Suking. Nahanap na kita. Lahat ng baraha ay nailabas na. Susunod. Panahon na para manghuli. Abogado. Kakasend ko lang ng isang kopya sa iyo. Encrypted email to your inbox. Ihanda mo na. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa City Hall. Mag-ulat sa Criminal Investigation Unit. Ganoon lang. Tapos, Yuan. Ikaw na walang silbi na babae, walang nakuha na pera, at nagdala pa ng gulo. Ngayon, nakatutok na ang mga pulis. Sa atin na. Siya na si Leopard. Sa tingin ko, itong babaeng ito ay isang cute na bata. Hindi ko inisip na tatawag siya ng pulis. Hindi ko inisip. Gusto mo pa bang iligtas ang nanay mo? Ililigtas ang kapatid mo. Oh, tama nga. 3 taon na ang kapatid mo. Ako. May silbi pa ako. Anong silbi nito? Para bang nagpapainit ng kama. Maaari ko kayong tulungan na makuha ang mga lihim ng negosyo ng Lindy Company. Kamakailan lang, siya ay nagtatrabaho sa isang napakahalagang proyekto ng artipisyal na katalinuhan. Kung makuha ang core code, ibebenta sa kompetensyang kumpanya. Tiyak na napakamahal. Komersyal na lihim. Kaya mo bang makuha ito? Maaari akong makapasok muli sa kanyang kumpanya. Alam ko ang password ng kanyang computer. Ayos. CJ. Kung magagawa mong makuha yung nakaraan, lahat ng yon kalimutan na natin. Pagkatapos, ibibigay ko pa sa'yo ang 1,000,000. 1,000,000. Basta makabawi ka kay Lingy. Wala siyang matitira. Hindi mahalaga ang pera. Yuan. Lingy. Matagal na ang panahon. Ganun ka pa rin magpahalaga sa nakaraan. Sayang. Yung lumang damdaming minahal mo. Kaagad. Malapit nang wasakin ang lahat ng bagay mo. Huwag gumalaw. Itataas ang kamay. Umalis ka sa computer. Nakita ang ilegal na pagpasok at pagnanakaw ng data. Pagkumpirma ng pagkakakilanlan. Suking. Na-activate ang alarma. Tugon na ang mga security personnel. Bitag. Mula sa simula. Ito ay isang bitag na inihanda ko para sa'yo. Ang kasalanan na pangangalakal ng lihim na impormasyon. Pwedeng magpabilanggo sa'yo ng ilang taon. Lingy. Inaasahan mo ako. Inaasahan kita. Ikaw mismo. Ang nagdala sa'yo sa kinalalagyan mo ngayon. Lumabas ka. Mayroon akong 2 pagpipilian para sa iyo. Una, pumunta ka sa opisina at sumuko. Pangalawa, ihahatid kita sa mga otoridad. Ang mga ginawa mo ngayon, at ang mga nauna mong panggigipit, ay isusumbong ko sa opisina. Hindi. Lingy. Hindi. Huwag. Lingy. Bakit ka ganyan sa akin? Napakawalang puso. Dati tayong sobrang nagmamahalan. Bakit hindi mo na lang ako pwedeng pakawalan? Mula nang sinunog mo ang titulo ng bahay, at ibinigay ang ating bahay sa kapatid mo. Simula noon, wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Hindi. Mula sa sandaling iyon. Sa pagitan natin. Wala nang lumang damdamin. Ano ang iyong pinili?
Linyi, ipinadala mo ako sa bilangguan. Kahit na maging multo ako, hindi kita palalampasin. Ang kaligayahang hindi ko makuha. Huwag kang umasa na magiging masaya. At yung babae na si Chenxi. Huwag kang umasa na magiging maayos ang buhay. Linyi. Karaniwan. Wala nang silbi ang babaeng ito. Brother Hugh, ano ang dapat nating gawin? Malaki ang lugi sa transaksyong ito. Hindi natitinag ang taong may apelyidong Lin. Pero yung babae sa tabi niya, ay naging kanyang kahinaan. Kung hindi sa talino, ay sa lakas na lang. Mukhang ganun nga. Kailangan nating imbitahan. Si Chenxi na bumisita. Hindi pwedeng isa lang ang nakatali. Naaalala ko, na may isa pang. Baliw na biyanan si Linyi. Itong babaeng si Suking ay wala ng silbi. Yuan, tapos. Itong babaeng si Suking ay wala ng silbi. At saka, mabilis na. Babantayan tayo ng mga tagapagpatupad. Kaya't magmadali tayong tumakas. Tumakbo. Tumakbo nang walang dalang kahit ano. Ayaw kong tanggapin ito. Ito ay isang ginto na bundok. Bago tayo umalis, kailangan nating maging matindi. Kailangan nating sisingilin siya ng malakas. Pero paano natin sisingilin si Hugh? Sobrang taas ng pagiging maingat niya ngayon. Yung kasama ni Chenxi, siguradong may mga bodyguard din. Kapag nakipag-away, syempre hindi pwedeng. Pero kung mga kamag-anak niya ang magulo. Mga kamag-anak, hindi ba pumasok na si Suking? May isa pa siyang nanay, di ba? Isang nanay na naging baliw dahil sa anak niyang namatay. Dahil sa anak na namatay. Hindi naman ito labag sa batas. Pumunta ka na ngayon. Kunin mo ang matandang reyna sa bahay nila. Mula sa mental hospital. Lumabas ka na. Siya na yun. Matanda na babae. Gusto mo bang maghiganti para sa anak mo? Gusto mo bang maghiganti para sa anak mo? Gusto mo bang si Linyi? Gumuho ang buong pamilya niya. Sino kayo? Talagang matutulungan niyo akong maghiganti. Lola, huwag ninyong alalahanin kung sino kami. Ang kailangan mo lang malaman. Kami ay isang grupo na hindi tinatanggap ang kawalang pagkakapantay-pantay sa mundo. Na espesyal na tumutulong sa mga kawawa tulad mo, na naghahanap ng hustisya. Ang anak mong lalaki ay isang inosenteng biktima. Pero yung si Linyi, na parang isang walang utang na loob, nagtatamasa ng masarap na pagkain at inumin, nakapagtapos at nakamit ang tagumpay. Gusto niyang mas lalo pang umunlad. Sa mundong ito, makatarungan ba ito? Hindi makatarungan. Dapat siyang tatlo. Dapat niyang ibigay ang buhay niya kapalit sa anak ko. Lola, ibigay ang buhay niya. Mas mura pa siya kaysa sa nararapat. Hindi rin ito sulit. Dapat natin siyang hayaan na kumuha ng pera. Hayaan siyang ilabas ang lahat ng meron siya ngayon. Mga bahay, mga sasakyan, mga kumpanya, lahat ay gawing pera. Tapos, ilabas lahat. Para mawalan siya ng lahat. At walang-wala. Mas masakit ito kaysa sa pagpatay sa kanya ng 1,000 beses. Paalisin siya sa lahat ng mga bagay na mayroon siya ngayon. Bahay, sasakyan, kumpanya, lahat ay nagiging pera. At pagkatapos, lahat ay ilalabas. Hayaan siyang mawalan ng lahat, walang-wala. Mas masakit ito kaysa sa pagpatay sa kanya. 1,000 beses. Pera. Marami siyang pera. Ang buhay ng anak ko ay nagkakahalaga ng magkano. Sabi mo, tutulungan ka naming mag-ingay. Gagamitin ang lahat ng koneksyon para malaman ng buong lungsod, pati ng buong bansa kung sino siya. Si Linyi ay anong klaseng tao. Para maging kahiya-hiya siya. Pagkatapos ng tagumpay, ang perang naibalik niya. Ikuha mo ang halagang ito. 3 bahagi. Ikaw 3, kami 7. Sa kabila ng lahat, kailangan ng mga kapatid na magtrabaho. At kailangan din na humarap sa panganib. Ayos. 3% lang. Basta't mahirapan siya. Basta't magdusa siya. Walang problema kahit wala akong makuha. Matalinong tao ang matanda. Mabilis, bukas ng umaga, 9:00. Pumunta ka sa pinto ng kanilang kumpanya. Kung ano ang gagawin.
Hindi na kita kailangang turuan, di ba? Alam ko na. Siyempre, alam ko na. Umiiyak. Nagsusumigaw. Salamay. Magbigti. Gusto kong makita ng lahat. Kung paano. Pinipilit ang anak ko. Kung paano niya kami. Pinilit sa matinding sitwasyon. Gusto kong ipakita sa kanya. Magpakailanman. Hindi mapakali. Yuan. Ganito lang. Ito ang kumpanyang ito. Ito nga. Itong mapanirang si Linyi. Ibabalik mo ang buhay ng anak ko. Ikaw na walang puso. Bilog na asong ulol. Anong nangyayari sa matandang ito? Lahat ay nandito. Lahat ay nandito, oh. Ano bang nangyayari dito? Ito na nga. Ito ang pamilya. Ito ang malaking boss ng pamilyang ito. Sinira niya ang buhay ng anak ko. Ang anak ko. Sino ang ginang na ito? Ano ang nangyari? Narinig ko na siya ay dating biyana ng may-ari ng kumpanya. Sinasabi na sinira niya ang anak niya. Ginoong Lin. Ganoon pa rin. Nagmamalabis ng simpatya. Gamit na ito noon. Ngayon. Akala mo kakain pa ako. Itong mga bagay na ito. Ito ang tindahan. Linyi. Linyi. Huwag kang tumakbo. Ikaw na mamamatay tao. Bantayan mo siya. Huwag siyang payagang makasakit sa iba. At pagkatapos ay tumawag ng pulis. Sabihin mong siya ay nanggugulo. Ikaw na mamamatay tao. Linyi. Lolo, pwede po bang sabihin ng mas detalyado? Paano po nangyari sa anak ninyo? Na pinilit siyang magpasabog. Ang anak ko ay pinilit ni Linyi na pasabugin ng buhay. Lolo, maaari mo bang sabihin ng detalyado? Kung paano? Napilit ang iyong anak, ang anak ko, ay pinilit ni Linyi. Hindi lang niya kinuha ang bahay na pangkasal ng anak ko. Pina-freeze pa niya ang aming pera. Nasaktan ang anak ko, kaya napilitan siyang mangutang ng mataas na interes. Nasinaktan siya ng 3 tao. Kaya't sa pagkakataong ito, ano ang inaasahan mong resulta? Gusto kong makuha ang kabayaran para sa buhay ng anak ko. 500 milyon. Kahit 1 sentimo, hindi pwede. 500 milyon. Kailangan ng ganitong kalaking kabayaran Sobrang dami naman ito. Diyos ko. Paano siya makakagawa ng ganitong kabaligtaran ng katotohanan? Si Suming ay 3. Talagang siya ang may kasalanan. Kailangan bang tumugon si Ginoong Lin? Isang pahayag sa publiko. Ginoong Lin, anong masasabi mo? Sundin ang desisyon ng hukuman. Gusto mong maglaro ng opinyon ng publiko? Sasamahan kita hanggang sa dulo. Chengxi. Ipadala mo ulit ang lahat ng ebidensyang inihanda ko noong nakaraan. Nakasama ang kopya ng kontrata sa utang ni Suming at ang mga scan nito. Tapos na. Tapos na. Siya nga itong tao. Kinuha ang pawis at dugo ng kuya mo. Komento. Gamit ang mataas na interes na utang para magwaldas. Karapat-dapat ang ganitong tao kahit ano paman. Sobrang nakakaasar. Para bang ang balat ng matandang ito ay gawa sa pader ng lungsod. Ganito na kalagayan ng anak niya. May mukha pa silang humingi ng 500 milyon. Ay naku, talagang matapang humingi. Suportahan si Ginoong Lin. Ibigay. Sa mga ganitong vampira. Hindi dapat maging maawain. Halatang nanggugulo lang sila. Tama. Matanda na. Sabi sa online, kumuha ng utang ang anak mo. Para bumili ng mamahaling sasakyan, totoo ba? Nga, totoo ba? Alam mo bang ang inutang ng anak mo ay mataas ang interes? Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi nila. Sila ay nagbigay ng maling testimonya. Nga, sino ang nanghihiram ng pautang na may mataas na interes ng walang dahilan? Sobrang sakim naman ng taong ito. Napakasama naman ito. Ano bang karapatan niya? Talagang nalilito na siya. Wala nang silbi ang matandang babae. Maghanda ng plan niya. Sila ay mga nagsisinungaling. Hindi totoo iyon. Nakita mo ba, Lola? Sa pamamagitan lang ng iyak at gulo. Hindi nila mapapantayan ang ganitong klase ng tao. Yung batang si Linyi. Ngayon ang puso ay mas matigas pa sa bato. Mas matindi kaysa sa iniisip mo. Sobrang dami. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Hayaan na lang natin ito. Ayaw kong tanggapin ito. Ayaw din ni San na tanggapin ito. Sige na nga. Siyempre, hindi ito pwedeng palampasin. Para sa ganitong matigas na kalaban, kailangan ng tunay na aksyon. Kailangan siyang saktan sa kanyang kahinaan.
Kunin mo ang kanyang mahal na katulong. Yung babae na si Chenxi. Ihampas mo siya dito. Basta't mahuli siya. Nakikita ko si Linyi. Kaya mo pa bang maging matigas? Kaya mo pa. Hindi ka magbabayad. Si Chenxi ang babaeng iyon. Simula nang dumating siya, wala nang pwesto. Ang anak ko sa mata ni Linyi. Kung hindi dahil sa kanya, paano naabot ang mga bagay sa puntong ito? Baka si Linyi, matagal nang nagbago ng isip. Siyang lahat. Si Chenxi ang babaeng iyon. Simula nang lumitaw siya, wala nang ibang nakita si Linyi. Ang posisyon ng anak ko. Kung hindi dahil sa kanya, paano aabot sa ganitong sitwasyon? Baka si Linyi, matagal nang nagbago ng isip. Siyang dahilan. CJ, huliin siya. Hayaan mong matikman niya. Kung ano ang sakit. Kung ano ang kawalan ng pag-asa. Ganyan na nga. Pero, may isang bagay na kailangan mong tulungan ako. Palagi mong binabantayan siya. Kung saan siya pupunta. Dapat alam mo na siguro. Alam mo na. Siyempre, alam ko. Araw-araw akong nakabantay. Sa pinto ng kumpanya nila. Kasama niya si Linyi. Pumapasok at lumalabas ng trabaho. Hindi sila mapaghihiwalay. Nasa kanila na ngayon. Nakatira sa Blue Bay Villa. Mabilis kayong pumunta. Mabilis, hulihin siya. Gawin ang sinabi niya. Bukas ng gabi. Kapag kaunti ang tao, kumilos. Tandaan mo. Huwag mo nang iwanan ng takip ngayon. Isa't, bilis. Itulak. Ipusok. Tatakbo tayo. Mabilis. I activate ang AI sa AI signal. Bantayan si Chenxi. Lokasyon ng smartwatch. Huling natukoy na signal ng target. Tanggapan ng inobasyon. Labas ng garahe sa EK2. Paganahin ang advanced filtering. Iugnay ang lumabas na sasakyan. 13. Unahin ang pagsusuri sa mga replika. Walang plaka at mga sasakyan na may kamakailang paglabag sa trapiko. Na sasakyan. Tinutukan ang mga van. At mga sasakyang pangnegosyo. 13 sasakyan. 7 sasakyan. 3 sasakyan. Nakalock in na ang target na sasakyan. Modelo. ENGA brand lumang van. Pinakamalamang destinasyon. Singlong Chemical Factory. Chenxi. Hawakan mo. Hintayin mo ako. Huwag kang magkakaroon ng problema. Hindi ko na kayang mawala ka muli. Ginoong Lin. Nasa kamay ko na ang girlfriend mo. Kung gusto mong mabuhay siya, maghanda ka ng 10 milyon. Mga lumang pera na hindi magkakasunod ang numero. Huwag mo siyang galawin. Pag-usapan natin. Wala ka ng karapatang makipag-usap sa akin tungkol sa mga kondisyon. Pagkatapos ng 1 oras, makikipag-ugnayan ako sa iyo. Kumusta? Naiinis na siya. Nahuli na ang isda. Napapalibutan na kayo. Iwan ang mga armas. Sumuko ka agad. Bakit ang bilis ng pagdating? Sumuko ka agad. Ano ang gagawin natin? Bitawan mo siya. Lumapit ka ulit. Kung lalapit ka ulit, papatayin ko siya. Huwag kang lumapit. Maging tapat ka. Lumuhod ka. Huwag gumalaw. Maging tapat ka. Sa pagkakataong ito, gusto kong kunin lahat ng mga sangkot. Kabilang si Suking.
At ang biyenan, ipapailalim sa kaso ng kriminal. Hindi namin papatawaran. Suportahan kita. Pangalan: Wang Hu. Palayaw. Si Tiger ay ex-asawa ni Linyi, si Su King, at ang kanyang baliw na biyenan. Mga tagapagpatupad ng batas, ang ideya ng pagdukot ay galing sa baliw na ito. Kumukuha lang kami ng pera para sa trabaho. Sa pagkakataong ito, gusto kong kasuhan ang lahat ng mga taong sangkot, kasama si Su King at ang aking biyenan, ng kasong kriminal. Walang palugi. Suportado kita. Kuya Lin. Pakiusap, ako'y humihingi. Pakiusap, pakawalan niyo sila. Limeng. Bakit nandito ka? Buntis ka na. Kuya Lin. Pakiusap. Pakiusap, itigil mo na ito. Patawarin mo sila. Ikaw ay buntis. Tumayo ka na. Bakit ka nakaluhod? Hindi ako tatayo. Kuya Lin. Buntis ako. Pero si Sumeng ay 3 na. Ang bata sa tiyan ko ay siya lamang na dugo at laman. Ayaw kong pagkapanganak ng bata na walang lola, na walang tiyahin, walang tahanan. Kapatid na Lin, pakiusap please. Dahil sa bata na hindi pa isinisilang, na ito, bigyan mo ng daan. Ang pamilya Su. Dahil sa bata na hindi pa isinisilang, bahay, mag-iwan ng daan. Mag-iwan ng daan para sa pamilya Su. Kapatid Lin. Tumayo ka na. Ito na ang huli. Dahil sa mga bata, patawarin kayo. 328. Kung sakaling may susunod pa, 328. Ang Diyos ng langit, hindi ka rin maililigtas. 182. 328. Linyi. 328. Ako. Mag-ingat ka na lang sa sarili mo. Limeng. Iha, huwag ka nang magkamali pa. Bakit natin sisihin si Big Brother Lin? Hindi naman ito kasalanan niya. Kasalanan ni Kuya Lin. Dala namin si Inay. Umalis na tayo sa Beijing. Maghanap tayo ng maliit na lugar para maayos na maipanganak ang anak nang walang problema. CJ, pinapangako ko sa'yo. Aalis na ako para mag-ayos ng gamit. Salamat sa'yo. Palagi kang nandyan sa tabi ko. Sabi ko na, naniniwala ako sa'yo. Pagkatapos nitong abala ko, magkakasama na tayo. Huwag kang mag-alala. Naghihintay ako sa'yo. Bata ito. Isang batang lalaki ito. May anak na ang pamilyang Su. Nanay, dahan-dahan lang. Sala ng nanay ito. Ngunit kami sa pamilya Su ay may isang lalaki lamang. Kailangan mong pangalagaan siya. Ikaw na walang silbi. Hindi mo man lang kayang magkaanak. Ngayon malapit nang ipanganak ang apo ko. Ikaw na tiya. Ipapainom ko ba ang aking mahal na apo ng hangin mula sa hilaga at kanluran? Inay, hindi ba't napag-usapan na natin na aalis tayo? Aalis na tayo, New. Aking mahal na apo, gusto mo bang maghirap? Yung si Linyi.
Napakayaman niya. May mga butas pa sa daliri niya, na parang buhay ng apo ko, sa loob ng isang buhay. Impossible iyon. Hindi na ako hahanap sa kanya. Hindi tayo pwedeng ganito. May utang siya sa pamilya Su. Pinilit niya ang anak kong si San. Dapat siyang mag-alaga sa apo ko. Ito ay makatarungan. Nanay, humingi na ako ng tulong kay Linyi. Hindi ko na kayo usigin. Bakit kailangan pang hanapin? Hindi siya komportable. Uwi na tayo. Sige ba? Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Su King. Ito ang aming angkan, Su. Ang tanging ugat namin. Kailangan mong tulungan si inay. Nang huling beses. Kung hindi ka pupunta, ipapakita ko sa'yo. Inay. Sige na, tapos na ako. Hayaan si Limeng na burahin ang batang nasa tiyan niya. At itigil na inu. Isang tapos, lahat tapos. Nanay, huwag kang magalit. Ilagay mo ang kutsilyo. Mabilis, ilagay mo ang kutsilyo. Nanay, huwag kang ganyan. Ilagay mo ang kutsilyo. Pakiusap ko sa'yo. Huminahon ka naman. Huminahon ako. Paano ako hihingi ng katahimikan? Ito ang tanging apo ko. Ito ang tanging ugat ng pamilya Su. Malapit nang ipanganak ang apo ko. Malapit nang ipanganak. Ikaw na tita. Napakatigas ng puso mo. Anak ko. Tingnan mo sa langit. Ganito ka lang. Paano ka lang makitungo sa'yo, iisa lang ang tanging paraan. Ng dugo. CJ. Sasang-ayon ako na hanapin si Linyi. Ito na ang huling pagkakataon. Pagkatapos nito, hindi na ako makikinig sa kahit anong sasabihin mo. Si Linyi. Malapit nang ipanganak ang apo ko. Hindi mo pwedeng hindi alagaan. Sinasabi ko na. Ako at kayo, wala nang kaugnayan sa supamilya. Ipanganak na ang apo mo. Anong pakialam ko? Tingnan mo nga. Ito ay ikaw, anak ng iyong tiyuhin. At pamangkin ng pamilya ni Lin. Ah! Bilang isang tiyuhin. Hindi mo ba siya nakikita, na walang pambili ng gatas? Iyan ay anak ng pamilya ni Su. Apelyido Su. Ito ay iyong apo. Hindi apelyido Lin. Linyi, sana'y pakiusap ko na ito. Bigyan mo kami ng kaunting pera. Isang beses na lang. Isipin mo na lang na ito ay para sa pambili ng gatas ng anak ko. Nakuha namin ang pera. Siguraduhin mawawala magpakailanman. Magkano? 50 milyon. Basta maibigay lang sa apo ko. 50 milyon na panggastos. 500 milyon na panggastos. 50 milyong suporta. Tinitiyak na siya ay hindi magkukulang sa buhay. Wala akong obligasyong magbayad para sa inyong kasakiman. Pakiusap, wag na kayong mang-abala sa akin. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Hindi ka tatanggap ng inumin, kakain ka na lang ng parusa. Pinapagawa namin sa kanila. Makita lang nila ang dugo. Isipin mo nga. Si Big Brother Lin ay nagsumikap na para sa atin. Hindi natin pwedeng gawin ito. Ganito na lang, magpapakita tayo ng utang na loob, pero magbabayad tayo ng galit. Ano bang magagawa ko? Nanay, sinasakal siya ng 3 tao. Kaya natin ito sa sarili natin. Sa ating mga kamay. Hindi ba natin kayang alagaan ang isang bata? Bakit kailangan ganito? Parasitiko. Na sumipsip ng dugo ng iba. Na nagiging ganito kakawawa. Gusto mo bang malaman ng anak ko? Na gusto mo ang pamangkin. Kapag lumaki na siya. Na ang gatas na iniinom niya, gamit niyang diaper, ay mula sa kanyang lola at tiyahin, na nakuha sa pamamagitan ng pananakot at panghihingi ng pera. Tumahimik ka. Anong sinasabi mong kalokohan? Ikaw na kumakain ng laman ng iba. Hindi ka pa nga kasal sa pamilya Su. Kailangan mong lumihis sa tamang landas. Sinasabi ko sa'yo, ang dinadala mo sa tiyan mo ay lahi ng Su pamilya. Su ang apelyido niya, kaya't kailangan mong makinig sa akin. King King, huwag mong pakinggan ang kanyang mga kalokohan. Isang probinsyang dalaga siya. Ano bang alam niya? Ginagawa namin ito. Hindi ba't para sa magandang kinabukasan ng aking apo? Hindi ba't para sa iyong kapatid? Upang makuha ang katarungan? Hindi ba? Si Linyi ay may utang sa atin. Baby, nakita mo ba? Hindi ka pwedeng hayaan ng mama, nana at ya. Mali na naman.
8,882. Tapos, King. Nanay naisip ang isang perpektong plano. Siguradong mapipilitan si Linyi na magkompromiso. Noon, kaya niyang suportahan ang aming pamilyang Su. Ngayon, siguradong kaya rin niya. Anong paraan? Bukas. Pumunta ka sa rooftop ng kumpanya ni Linyi. Sabihin mong hindi mo na kaya. Gusto mong tumalon. Inay. Nabaliw ka na ba? Baka kailangan mo pa ng 3 beses. Ayaw kong pumunta. Hindi naman talaga kita pinapapagsiklabin. Gumagaya lang. Sa tamang panahon, palalakihin natin ang sitwasyon para makapunta ang mga mamamahayag. Titingnan ko ang mukha ni Linyi. Saan siya tatakbo? Sa oras na iyon, para sa reputasyon ng kumpanya. Kahit na ayaw, kailangan pa ring ibigay. Ito. Sobrang delikado ito. Kung sakali. Kung ganito pa rin siya kabagsik, ano ang gagawin? Huwag mag-alala. Nakahanda na ang lahat ng nanay para sa iyo. Sa oras na iyon, magkunwari kang nababaliw. Lagyan mo lang ito sa katawan mo. Siguradong, matatakot sila sa iyo. Talagang magagawa mo ito. Naniniwala ka ba sa nanay? Hindi na kita lolokohin pa. Hindi pwede. Kailangan ko siyang sabihin. Lahat ng labasan sa rooftop ay kontrolado na namin. May mga nakatagong kagamitan sa pagre-record at pagkuha ng video. Tapos na rin ang pag-install nito. Bukas, gagawin kong parang sumang-ayon. Sa mga hinihingi nila sa negosasyon, dalhin sila sa bubong. Ang mahalaga ay gabayan sila. Nasabihin mismo ang layunin at halaga ng pangingikil. Ganito lamang ang makakabuo ng kumpletong chain ng ebidensya. Walang problema. Kaya't pasensya na. Maglingkod sa bayan. Magtipon. Suking, Wang Liguan. Binigyan ko na kayo. Saan mang pagkakataon. Kung talagang gusto ninyo na maglakad sa masamang daan, sige, ako na mismo ang gagawa ng katapusan sa inyong palabas. Sige na nga, tinatanggap ko na ang pagkatalo. Bukas, 3:00 ng hapon. Sa bubong ng kumpanya. Mag-usap tayo ng harapan. Huwag magdala ng mamamahayag. Alam ko na. Mahalaga sa kanya ang kanyang dangal. King. Bukas, nasa iyo na ang lahat. 50 milyon. Walang kahit 1 sentimo na dapat bawasan. CJ, ngunit sa pagkakataong ito, para sa anak ng nakababatang kapatid ko. Kaya pagkatapos nito, hindi na ako makikialam kay Linyi. Naiintindihan ko. Kailangan lang ng 5,000. Gawin mo kung anong gusto mo. Linyi, hindi mo ako sasagutin ngayon. Dito ako bababa ng bigla, para magdusa ka ng habang buhay. Sa pagkakasala, Linyi, ikaw sa impyerno. Ngayon, may nangyari sa anak kong babae, na hindi maganda. Sa apo kong lalaki, ang sustento ay, naging 100 milyong danyos. 100 milyon, di ba? Pwede. Kung kailangan nyo ng pera, maaari. Ngunit kailangan nyo akong ipaalam. Paano ba nakuha ang perang ito? Kailangan nyo itong sabihin sa akin. Ang perang ito ay para sa hindi pa isinisilang na anak ni Suming bilang suporta. Tama ba? Walang duda. Ito ay suporta sa bata. Ang aking apo ay mahalaga. 50 milyon ang batayan. 100 milyon ang garantiya. Kailangan mong ibigay ito ngayon. Tama. Dahil sa ginawa mo, napakahirap ng sitwasyon namin. Ito ang utang mo sa amin. Kaya, kung hindi ako magbabayad, kailangan ninyong tumalon mula rito. Pinipilit ninyo akong magbayad. Tama ba? Pinipilit ka. Sino ang nag-utos sa iyo na maging walang awa sa yaman? Walang pinapayagang gumalaw ang mga tagapagpatupad ng batas. Kayo ay inakusahan ng pangingikil. May sapat na ebidensya. Laro. Tapos na. Wakas. Yuan. Tapos na. Anong ginagawa nyo? Bakit ako ang hulihin? Siya ang may utang sa akin. Linyi, muli mo akong niloko. Binigyan na kita ng napakaraming pagkakataon. Huwag kang mag-isa. Ano bang mali sa akin? Gusto ko lang sanang tumulong sa akin. Kapatid na lalaki. Bakit? Bakit? Linyi, ikaw, napaka-cute mo. Hindi ka makakaligtas. Ayos na. Nandyan ang mga tao at ebidensya. Ano pa? Ang maidadahilan ninyo. Lahat ay kasalanan ni Linyi. Lahat ay si Linyi. Kung hindi dahil sa kanya, hindi namin gagawin yan. At si Suking rin. Naghihintay sa inyo. Ang magiging hatol ay mahigpit na paglilitis ng batas. Tapos na.
Akusadong si Suking. Ikaw ba ay may sasabihin sa pampublikong akusasyon? Mga akusasyon ng krimen. Tinatanggap mo ba ang iyong pagkakasala? Tinatanggap ko ang aking pagkakasala. Linyi. Pasensya na. Ito ay dahil sa aking kasakiman at ng aming pamilya. Nasira ko ang iyong buhay. Nasira ko rin ang sarili ko. Kung maibabalik ang oras, hindi ko sana ginawa ito sa iyo. Maaari mo ba akong patawarin? Ang akusado, si Wang Liguan. Ikaw ba ay umamin sa iyong pagkakasala? Hindi ako umamin sa pagkakasala. Wala akong kasalanan. Siya ang may kasalanan. Siyang may utang sa aming pamilya. Lahat ng ito ay kanyang kasalanan. Tahimik, tahimik. Mahal na hukom. Ang akusado na si Wang Liguan. Maraming beses na nagkasala. Malinaw ang mga katotohanan. At hindi nagbago ang kanyang asal. Paano nangyari ang lahat ng ito? Tahimik. Tapos, tahimik. Lahat ay tumayo. Ngayon ay maghahatid ng hatol. Ang akusadong si Suking. Ngunit dahil sa mga pangyayari pagkatapos ng insidente, may malinaw na pagpapakita ng pagsisisi. At aktibong nakipagtulungan sa investigasyon. Ayon sa batas ay bibigyan ng magaan na parusa. Hinatulan ng pagkakakulong na 7 taon. Ang akusadong si Liliguan ay nagkasala ng pangingikil. Sa kasong ito siya ang pangunahing utak, planuhin at isakatuparan. Mahalagang krimen. At hanggang ngayon ay walang pagsisisi. Masama ang ugali. Dapat parusahan ng mas mabigat ayon sa batas. Hatulan ng pagkakakulong. 11 taon. 182. Tapos na ang lahat. Alaynan. Binigyan ng batas ng katarungan. Tapos na ang lahat. Ikaw. Tayo. Maaari na tayong maging tunay na kampante. Susunod. Magsisimula na tayo ng ating bagong buhay. Una sa lahat, salamat sa inyong lahat sa panahong ito. Sa inyong patuloy na pagsisikap at sakripisyo. Ang ating tagumpay ay hindi maihihiwalay sa bawat isa sa inyo na narito. Ngayon, lalo kong gustong pasalamatan ang isang tao. Siya ang nagbigay sa akin ng liwanag sa pinakamadilim na bahagi ng aking buhay. Siya ang nagbigay sa akin ng pananampalataya na sa mundong ito, marami pang magagandang bagay, karapat-dapat asahan. Sino kaya? Hindi naman siguro galing sa kumpanya natin. Chengse, gusto mo bang maging tanging pangunahing babae sa ikalawang bahagi ng buhay ko? Tapos, Chengse, gusto mo bang maging tanging pangunahing tauhan sa ikalawang bahagi ng aking buhay? Pakakasalan mo ba ako? Nag-propose na ako. Pakakasalan mo siya. CJ. Uy, hindi ba yan yung mga bagong mayayaman sa teknolohiya? Sabi nila ang iyayin ng kumpanya nila ay nangunguna sa buong mundo. Nabigla ang lahat. Kahit mga banyaga ay nagmamadaling mamuhunan. Hindi mo ba nakita ang asawa niya? Ang ganda naman. Talagang bagay na bagay sila. 2 tao ah. Pareho silang maswerte. Sa wakas, natagpuan niya ang tunay na kaligayahan na para sa kanya. At hindi ako ang ex na laging tumutulong sa kapatid. Kung noon, hindi ko nakuha ng lihim ang card na iyon. Hindi ko lihim. Binili ang bahay para sa kapatid. Ang taong nakatayo sa tabi niya. Ay ako pa rin ba? Huli na ang lahat. Walang pagkakataon na muling magsimula. Suking. Dito. May nagbigay sa'yo ng isang liham. Salamat. Mabuti siya. Magtiwala ka. Pakiusap ikaw din. Alagaan mong mabuti ang sarili mo.
Linyi. Para kang nakikita sa sulat. Natanggap ko ang liham mo. Nagulat ako. At maraming salamat din. Nakikita kong okay si Limeng at ang anak nila. Masaya na ako. Salamat sa iyo. Hindi pinahintulutan ang galit na magpatuloy sa susunod na henerasyon. Sa mga araw na iyon, marami akong naisip. Ako ang mismong nagwasak. Sa lahat ng mayroon tayo noon. Ako ang walang hangganang nagbigay daan. At sa walang katapusang kasakiman. Nang hihila sa lahat, sa kailaliman ng kasamaan, hindi ko hinihiling ang iyong kapatawaran. Nais ko lang na maging masaya ka. Sa kasal mo kay Yanji. Chengxi, napanood ko ito sa telebisyon. Maganda siya. Ikaw rin. Pakisiguro na magpapasaya ka hanggang dulo. Sa huli, salamat sa iyong huling pagpapatawad na hindi ako tuluyang nalugmok sa kasalanan. Dahil sa iyo, binilugan mo ako. Pagkakataon na muling maging tao. Paalam. Linyi. Ingat ka. Suking. Anong iniisip mo? Naisip ko lang. Ang ating honeymoon trip. Saan pupunta? Mag-iisip ako. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Kailangan ko pang maghintay na bumalik siya.